Ito ang kotse na ginawang poster ng buong 2000s generation and up till now. Some cars become classics, but this one became mythology. Hindi lang ito GTR. Ito lang naman ang dahilan kung bakit nahilig ka sa JDM at nakatuto ka ngayon dito. Pangarap mo ba magkaroon ng kotse na kasing bilis magmahal ng real estate at ginto? Sakto yan. Dahil hawak natin ngayon ang Bayside Blue R34 V-Spec Nismo Z-Tune. And for today's video, pag-uusapan natin kung ano ang mga mayayabang na features nito at kung bakit mahirap na magkaroon ng ganito. Suwate, let's begin! I know you are excited, even me. Parang bumabalik ang pagka-inner child natin. So to give you a context kung bakit nandito tayo ngayon sa Alaman Cave na showroom, natatandaan nyo yung last Mias and meron doong section, syempre pag mag-exit na tayo, lalabas ka na, nakita mo na lahat ng mga nilaunch ng mga brands, ng mga sasakyan, nakita natin yung kulay pulang NSX. Tapos syempre yung iconic na kulay blue, which is kilalang kilala as a global icon kaswabe, which is the R34 GTR. Ngayon, syempre kinuna natin ito ng video, we posted some pictures. Tapos yung pagka-post ko dun sa Instagram account ko, meron doon nag-mention na kaswabe rin natin. Minention niya yung pangalan. So hindi ko na lang sasabihin syempre kung ano yung pangalan as privacy. Tinanong ko siya ngayon, brother, ikaw ba yung owner ng R34? Kausap kami, then sabi niya, yes brother, ganyan-ganyan, etc. So to cut the long story short, sabi ko, baka pwede natin i-film lang para ilagay ko sa aking YouTube, di ba? Para for awareness lalo, even though talagang sikat na sikat tong Bayside Blue R34 here in the Philippines kasi ilan lang sila. Sabi ko, lagay natin. Ngayon na isa katuparan after few months, nandito ako ngayon sa Cavite at Tatin Auto Restoration's Garage. Naka-display yung NSX, even yung R34, tapos meron silang R8 doon. Ang specialty nila is all about body paint. So sometimes merong lata, merong pang carbon fiber, may pang plastic, pero sila kabisado nila kung ano yung kinakailangan na gamitin para magpantay lahat ng lapat nung pinakagagamitin na paint. Ngayon, pag kinakailangan nyo ng service, ilalagay ko na lang ang kanilang social media. Actually, dumating raw ito nung December last year ng 2025. Then, what happened next kasi, parang nag-unveil siya sa Clark because naimbitaan nito sa Nissan Fest. Siyempre, iilan lang sila naka-R34. So, ayon sa owner's information, when it comes sa R34 GTR, 7 lang sila rito sa Pilipinas. So, when it comes naman sa variant ng V-Spec, 3 and Bayside Blue, which is 3 lang rin sila. So, kilala natin yung isang Bayside Blue na kay Senator JV. So, anong nangyari, talagang pinagkaguluhan. And by that time, doon sa Nissan Fest, is nandun yung pinaka-chief product engineer ng GTR or yung tinatawag nila na godfather of GTR, si Hiroshi Takamura. Kaya what's special about this R34 kaswabe, meron itong pirma doon sa dashboard saying na my dream car. Even siya talagang nabilib kasi ang daming ginawa dito. Bago ito dumating ng December, which is owner's information, talagang yung parts isa-isa niyang pinahatid galing mismo sa Japan kasi nung dumating ito, talagang bone stock lang siya na V-Spec. Medyo may mga ipapaliwanag ako ibang bagay pero hindi ko masyadong malalaliman yung information kaswabe kasi even me talagang nalilito ko sa mga nangyayari dito kung paano klase, paano yung mga naging mods nito, okay? Kung hanggang saan lang yung kaya ko kaswabe, okay? Ang biggest offer nito, umaabot siya ng 33 million pesos. Mismo doon sa Mias 2026, inoferan yung owner nito ng 33 million pesos. Pero ang sagot niya sa akin, bro, kahit offeran niya ng 33 million, hindi ko pa rin kayang ibigay. Kasi alam niyo kung bakit? Ang dami niyang pinagdaanan na koneksyon, ang dami niyang pinagdaanan na puyat at pagod dito, even yung timing. Sometimes, it's not all about the money. Kumbaga kung anong klase ng emotions yung na-attach na sa'yo sa pagbuo ng isang R34. And tama yung sinasabi ko sa inyo, actually, baka nga mas mas mabilis pang magmahal sa real estate at ginto. Ako alam ko yan dahil nasa ginto yung negosyo namin. Ganun nangyari, ginastosan niya ito, umabot siya ng 6 million when it comes to modification. Dito nila sinet up sa Pilipinas, pero lahat ng parts coming from Japan talaga, dun sa Omori
factory. Kaya pahirapan ngayon, pag kukuha ka ng isang R34, hindi ako sigurado kung every year ilan na lang yung nire-release nilang ganyan kasi when it comes sa kanyang parts, in the market, yun na lang yung pinaka magiging available. So medyo mahaba yung pinag-uusapan natin ngayon pero gusto ko i-point out sa inyo, etong hood. Okay, carbon fiber hood yan. Siyempre, naka-Bayside blue. Pero umabot siya ng nasa 2 million pesos. Ganon ka-importante yung bawat parte nito. Meron din sa center cap dito, sa Nismo wheels. Ayan, inabot siya ng 1.5 million para dun sa 4 na piraso. Would you believe? Halos nasa 300. Ilan yun? Divide natin by 4. 4, 8, 12, 16. Halos nasa 375,000 isa. Tapos meron pa siyang inaantay na parang pinaka-housing ng cold air intake yata yun, na carbon fiber. That's 1.8 million pesos. Kaya, even ako naintindihan ko, kahit may mag-offer ng ganong halaga, talaga naman naka-attach na talaga sa'yo Kumbaga parang naging baby mo na rin talaga. Yung ibang mga owners nito, taga Cebu, Gensan, Dagupan raw, and dito sa Luzon. And meron ring pirma si Hiroshi Takamura dito sa banda. Okay, papakita na lang natin. Kasi syempre, hindi ko na inaangat Ang dami ko nang minention, it's time now para banggitin ko sa inyo kung ano ang kanyang mayayabang na feature. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Number 1 kaswabe, kapag tinawag mo itong Bayside Blue, hindi mo na kinakailangan banggitin ang letra ng GTR. Dahil matik na yan kaswabe dahil ito lang naman ang one of the most recognizable car color in automotive industry. Kumbaga, instant status symbol na kagad to. Kaya ang tawag sa kanya ay Bayside Blue R34 GTR. Ay, parang balik. Etong R34 GTR kaswabe was engineered more likely to be a race car rather than a normal street car dahil super advanced nito. Mention lang natin. Nandyan yung Atesa ETS Pro all-wheel drive niya, active torque split, rear limited slip differential, and advanced traction tech na super ahead nito nung panahon nung mga taga-90s. Ang swerte naman nila, 2000s kasi ako Ang sumunod na mayabang na feature nito ay yung pagkakaroon niya ng insane multifunctional display dahil nung kapanahunan nito, super advanced na yung technology niya dito sa infotainment system. Kumbaga, yung iba, naka-CD player pa lang yung gamit. Eto, may telemetry na. Nakikita natin yung boost, injector, oil temperature, throttle output. And lastly, ang sabi ng owner, hindi lang basta GTR ang lumalabas dito sa display natin pag nag-ignite on ka. Dahil Nismo Z-Tune na ito, nandoon na rin yung word ng Nismo. Of course, kaswabe, daanan na rin natin yung other special components nito. Nagpalit rin sila ng seat, naka-Nismo seats na tayo. These are semi-bucket seats, which is talagang i-hold tayo in place pag nagpunta tayo sa racetrack. Yung floor matting, naka-Nismo. Ito naman yung mechanical handbrake natin. I love the steering wheel. Siyempre, nandyan yung badging ng ating GTR. Ang linis ng center console natin. Siyempre, may mga physical switches tayo. Dahil siyempre, yung panahon nito. Pero yon, yung infotainment nga natin malupit. Pero ang importante dito na hindi na pwedeng palitan ay yung pirma
ni Mr. Hiroshi Tamura. Sana tama yung pagkakasabi ko. And ang ibig sabihin niyan sa Japanese ay my dream car. Ako kaswabe, meron akong pirma nito, kaso doon lang sa keychain ng GTR. Pero tinatago ko pa rin, nandun siya sa province. So papa-auction ko na lang. Biro lang. So itatabi ko pa rin yon kasi malay mo, hindi na babalik ng Pilipinas yon. That will be the last time, lalong-lalo na yung pinirmahan niya. Ang ganda ng mga door panels natin, very fresh. Even yung rear mirrors natin, naka-Nismo, na carbon fiber. Siyempre, meron pa tayong backseat. Pati dito yung mating naka-Nismo. Ang lupit. Ganda, linis. Tapos yung shift knob. So, 6-speed manual transmission tayo. Abangan nyo kaswabe dahil pag dinaily drive na raw ito, doon natin siya pwedeng bigyan ng test drive impression. Nandito na tayo sa ating engine bay. Pero mapapansin nyo, hindi katulad ng mga reviews natin na pinapatungan ko, dahil syempre nakakailang din. Ito ang smoothest Bayside Blue R34 na nakasama natin ngayon. Okay, so talking about the RB26 DETT, isa itong overrated na makina, at the same time, underrated rin siya. So let me explain. Ayon doon sa gentleman's agreement kaswabe, sabi 276 horsepower lang ito. Pero kalokohan talaga yon. Alam naman lahat natin na BS lang yon, and even lahat ng mga enthusiasts and sa car community, that's more than 276 horsepower. Nung tinanong ko yung pinaka-owner nito, ang hampas nito, sa tingin niya, nasa 400 plus horsepower na to and 500 Newton meter of torque. So, ibig sabihin, pag binasa mo ito sa papel, kumbaga discreet lang siya, tahimik lang. Pero pag tinapakan mo yung accelerator pedal natin, magwawala ito at alam mong kasinungalingan lang at lokohan lang yung mababasa mo sa brochure kaswabe. So, para sa akin, pwede mo silang isu ng mental breakdown dahil syempre, naloko ka nga naman. Hindi naman ito 276 horsepower. So as you can see, ayan pa lang mga Nismo parts kaswabe. Yung steel brace natin dito, syempre for balancing yan and protection na rin. Sa makina, cover lang ng computer box, naka GTR pa, pinalitan din yan. So, ito, Nismo, tapos carbon fiber doon, naka Nismo rin, and marami pa dyan pa sa part na yan. So ang ganda tingnan ng makina, yung engine cover natin, kulay red, and etong hood stand. Alam mo ba, 100,000 na to. Biro lang. So, etong mismong hood, walang kasinungalingan kaswabe, CF hood ito, umabot ang owner ng nasa 2 million plus. Pero again, lilinawin ko kaswabe, this R34 Bayside Blue is V-Spec Nismo Z-Tune siya. Pero officially, hindi siya kasama doon sa 19 na pinakawalan talaga ng Nismo. Pero again, yung mga parts niya, coming from Omori factory talaga, because ulitin ko sa iyo, simula nung nalaman nila yon, and yung Nismo Z-Tune, yun yung tumalo sa Porsche. Kaya sobrang nagkaroon siya ng high in demand. So that's why nakabuo tayo ng ganitong klase. So ibig sabihin, heavily inspired V-Spec Nismo Z-Tune ang R34 natin. So medyo nakakasabog lang ng utak, pero sana nagkaintindihan tayo doon kaswabe. Next up ay yung pagiging V-Spec nito kaswabe na variant bilang R34. So meaning ng V-Spec ay Victory Specification. So hindi lang yon inilagay na pangalan para maging palabok lang or pampaganda, pampalandi. Meron talaga siyang serious note. So we have a stiffer suspension. Siyempre ginawa nga ito as more likely to become a race car kaswabe again rather than yung mga normal na street car lang. Okay? Better aerodynamics, meron tayo, ang ganda ng rear diffuser, and syempre, improve yung handling nito. Ang malupit pa niyan kaswabe, hardcore version na ito talaga bilang Nismo Z-Tune. Ng already hardcore na version dahil naka-Victory specification tayo. Kumbaga, ito na yung isa sa mga tinatawag na final boss version ng R34 na GTR. Medyo nagpasikot-sikot lang tayo. Pwede ba na muscle car na lang yung ikwento natin? Ang daming ikot-ikot pag ganito eh. Sa pagiging Nismo nito kaswabe, okay, maraming pinalitan dito sa mga body components natin para mas lalo siyang maging macho kaswabe. Okay, unahin natin. Doon pa lang sa pagkakaroon niya ng wide fenders. Yung gulong natin, ang lapad-lapad, 285, 35, and R19s, pero meron ring available na 18s. Kumbaga pinag-iingatan nila eh, pero pag 19s, mas pang car show talaga. Ito yung ginamit
for the Mias. Tapos pag 18, pag medyo i-drive nila ng konti. Dito sa lower bumper, nagkaroon siya ng extension. Pero ang maganda nito, stock exhaust pa lang ito. They are planning para palitan, pero siguro mga next few days or few months, yun yung mga pinag-uusapan nila. So naka-Nismo tayo na rear diffuser, and nakita ko meron palang wiper ito sa rear windshield kaswabe. Even the intercoolers, naka-Nismo tayo. Paul Walker made this car immortal. Siyempre, alam mo naman yung Too Fast and Too Furious. And even si Paul Walker. Sila ang dahilan kung bakit naging dream car ito lahat ng henerasyon kaswabe. Pero alam mo ba, bago magkaroon ng social media hype, clout builds, and even land before time or after land before time, talaga naman global icon na ang isang GTR. Dahil galing yan doon sa kanyang ancestor na Godzilla, which is the R32. Well, kaswabe, hindi naman ito yung pinakamabilis when it comes sa kanyang modern standards. Pero ang kakaiba kasi rito, yung connection niya to the highest level and syempre yung kilig factor. Sabi ng owner, ang pinakagusto niya rito is yung hydraulic steering wheel, raw sensation ng turbo, mechanical sounds, and syempre yung analog aggression nito. Pero para sa akin, idadagdag ko, yung amoy dito sa cabin Ang bango, very nostalgic. Masasabi mo talaga na, JDM #1. Yan, let's walk around. So again, smoothest of all, na Bayside Blue Skyline R34. Then yung badge, yung mesh screen niya. I think iba rin yung busina niya. The Nismo script sa intercooler. Tapos bago na yung ilaw niya. So ang ganda ng lalo na yung mixture niya dun sa R35 na pinaka-latest version na facelifted. So yun, nagustuhan ko sobra yun, yung 2025 na R35 GTR. Kasi pinagalo yung itsura nila naging hybrid. Okay, super aggressive na hood which is 2 million pesos. Diba? Carbon fiber yan kaswabe. And this is your 19s na mga wheels. Ito, Brembo brakes yan. I think papalitan din daw yan. Super gloss black, sobrang wet finish, yung signature na 5-spoke ng Race, and Michelin, yung pinaka-goma natin. And ito yung sinasabi ko sa iyo, mas naging wider yung fender dito, then nagkaroon ka ng sungay dyan. And I think there's an extension para dito because Nismo Z-Tune ito. So hindi naman staggered yung fitment niya. So your B-pillar, yan, naka-Nismo. Tapos yung wing, syempre, ang ganda. Nismo rin siya. So carbon fiber. And fix lang pala to, akala ko nagkakaroon ng adjustment. Siyempre mga stickers, highlight natin. Tatin Nismo, Hardcore Manila, Saint, Car Wash and Auto Detailing. You have the wiper sa likod. Tapos, siyempre, yan, Nissan badge, the GTR, Nismo. Ang dami nakalagay, no? Tapos, skyline dito. Lovely thing about this, sa rear taillights natin. Oh, ito, naka-debossed pa siya. Ayan, no? Ito yung turn markers natin. The halo lights na minana ng bawat generation ng GTR. And yung rear diffuser, alam ko bago ito because of the Z-Tune. So ganyan yung itsura niya. Mas nagkaroon siya ng extension. Dali lang naman buksan, ganyan lang. Pero iniingatan ko para walang finger marks. Then the interior, kakaiba yung amoy, JDM #1, tread plate ng GTR. Okay, and again, this is a 4-seater sports car. Yep. Isa pa. The Skyline GTR R34 isn't just remembered because it was fast or dahil Nissan ito. It's remembered because it became the accumulated desire of every JDM enthusiast. Meron itong undeniable main character vibe, turning a machine into a legend and generation's dream into an icon. Abangan nyo na lang kaswabe ang ating part 2 para sa test drive impressions and go signal na lang from the owner ang inaantay natin. Paki-like and share mo na din ang video para sa mga kapwa natin na GTR enthusiast. Maraming salamat. God bless, more power and more performance.